Ano ang mangyayari kapag pinaghalo mo ang dalawang bagay na hindi nakikita o nahahawakan? Alam nyo bang kapag ang dalawang molecules ng isang klase ng gas na hindi nakikita at isang molecule ng isa pang klase ng gas na hindi rin nakikita, kapag pinagsama ay nakabubuo ng isang bagay na nakikita? Ang resulta ay isang sangkap na dinisenyo na bumubuhay at pinapanatili ang buhay. Ang tubig. Ang tubig ay isang liquid na walang kulay, walang amoy, at walang lasa. Ngunit mahalaga sa lahat ng anyo ng buhay. Ang chemical formula nito ay H2O. Ibig sabihin, binubuo ito ng dalawang hydrogen at isang oxygen na atom na pinagsama. Ang tubig ay isang mahalagang pangangailangan ng bawat buhay sa mundo, hindi lamang ng mga tao, ng mga hayop, halaman, at maging ang pinakamaliliit na organismo. Lahat ay umaasa rito. Ang tubig ay kilala bilang universal solvent dahil kaya nitong tunawin at dalhin ang mga mahalagang nutrients na kailangan ng mga cells at organs ng ating katawan. Mahigit kalahati o 60% ng katawan ng tao ay binubuo ng tubig. Ito ang nagsisilbing daanan ng buhay. Dinadala nito ang oxygen at iba pang sustansya sa mga selula at inaalis ang mga dumi at waste products mula sa ating katawan. Maliban sa function nito sa loob ng ating katawan, ang tubig ay ginagamit rin sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mula sa pag-inom natin nito upang mabuhay, hanggang sa paggamit nito sa paglilinis upang manatiling ligtas sa mga bagay na nagdudulot ng mga sakit. Umaasa rin dito ang produksyon ng pagkain. Mula sa bukid hanggang sa hapagkainan, tubig ang bumubuhay sa bawat hakbang. Sa bawat aspekto ng ating buhay, kailangan natin ang tubig. At hanggang sa kasalukuyan, wala pang anumang bagay na natuklasan na kayang humalili sa kahalagahan at kaginhawaang naibibigay ng tubig. Sa kalikasan, tubig ang pundasyon ng bawat ecosystem. Sa lupa, kailangan ito ng mga halaman upang makagawa ng pagkain at oxygen na sumusuporta sa lahat ng buhay. Sa mga ilog, lawa at karagatan, nagbibigay ito ng tahanan at sustansya sa napakaraming anyo ng buhay sa tubig. Sa katunayan, humigit kumulang 71% ng ibabaw ng mundo ay nasasakupan ng tubig. At dahil dito, napakalaki ng bahagi ng mga hayop at iba pang anyo ng buhay mula sa pinakamaliliit na organismo hanggang sa malalaking isda at mammals ang umaasa sa tubig at sa mga ecosystem na kaakibat nito para mabuhay at mapanatili ang balanse sa kalikasan. Sa bawat patak ng tubig, may buhay na umaasa. Ngunit sa kabila ng dami ng tubig sa mundo, 0.5% hanggang 1% lamang ang fresh water na malinis at nagagamit ng tao. Marami sa mga pinagkukunan ng tubig ang nagiging unsafe at contaminated gamitin dahil sa polusyon. Dagdag pa rito, ang sobrang paggamit ay mas mabilis kaysa sa natural nitong pagbalik. Pinalalala pa ito ng climate change na nagdudulot ng matinding tagtuyot at hindi tiyak na pag-ulan sa ilang lugar. Kahit ang tubig na nagbibigay buhay sa bawat nilalang ay hindi immune sa panganib. Ito ay biyayang bigay ng may kapal. Dapat nating ingatan at pangalagaan. Mula sa pagbibigay buhay sa lahat ng nilalang, sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan, hanggang sa pagiging mahalagang bahagi ng araw-araw natin, malinaw na ang tubig ay isang kamanghamanghang biyaya.
Ngunit dapat tandaan na ito ay ibinigay ng dakilang manlalalang upang gamitin at pangalagaan, hindi upang abusuhin. Sa tamang paggamit nito, maiingatan natin ang ibinigay ng Diyos upang magpanatili ng buhay. Kaya masasabi na talagang tunay ngang ang tubig ay isa sa mga wonders of creation.